bago tayo magsimula, pag-usapan muna natin itong kay magaling na dating senador na si Juan Ponce Enrile. Pinapaalala po namin, siya po ay buhay pa po. Huwag po kayo magpapaniwala doon sa mga nagkakalat na mga fake news na ito raw ay na maalam na hindi po totoo yan. Buhay pa po yan. Mismo galing na po yan sa kanyang mga anak. At umihingi sila ng panalangin sa atin na magdasal tayo para malagpasan ni Senator Enrile itong pinagdadaanan niya ngayon sa buhay niya. Actually, nagbabasa tayo ng mga comments, no? Sabi nila, kung iyan ang kaloob ng Diyos na magpahinga na si Senator Enrile, okay na rin yan. Kasi kumbaga kota na ito, 101 years old na yan, no? Pero ang pamilya niya, nililinaw na kasalukuyan nasa ICU pa siya, yun nga lang, slim chance of surviving. So medyo malubha na po ang kalagayan ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Maraming na fake news kahapon, no? Kagabi, no? Sobrang dami, no? Buti na lang hindi ako basta-basta rin naniwala sa mga post, kaya kailangan na tayong mag-confirm, magtanong sa mga nakakaalam talaga. Yung malalapit po talaga sa pamilya ng ni Senator Juan Ponce Enrile, no, para malaman natin ang totoo. At yun nga, hindi talaga totoo, no. Ako meron akong kwento mamaya tungkol sa kanya kapag meron ka muna sasabihin. Yun ang mga inaano natin na magdasal tayo para dito kay dating Senate President Juan Ponce Enrile na makayanan na ito, malagpasan niya pa to kasi kailangan ni PBBM yung utak niya. Actually, ang laki ng contribution niya sa administrasyon ni PBBM, no? Yung kanyang legal advice. Hindi lang sa administrasyon ni PBBM, kundi simula nung nag-umpisa mas na-appreciate ko kasi siya recently. Hindi siya pinabayaan ng presidente at tagapagtanggol talaga ito ni PBBM, in fairness. Ito naman, kilala naman natin ito si Senator Juan Ponce Enrile na talagang magaling na abogado. Lahat ng sabihin nito ngayon, talagang nagbabiral, marami mga nasasaktan, marami rin, pero mas marami ang mga natutuwa sa kanya, sa mga sinasabi niya. Correct. Kasi syempre, dahil panig siya ng katotohanan. John, na-meet mo na ba si Senator Enrile? Nakita ko na siya, pero wala kaming intimate interaction, yung tipong madikitan kayo, nag-shake hands kayo. Wala pa akong ganyang experience. Ako once ko pa lang siya na-meet, no? Alam mo kung kailan? Saan yun? Kailan? Siguro mga around 1990, 1991. Ang third year college ako. Third year college ako at di pa sa mga kolehiyo, nag-ano ka ng OJT. Internship. Internship or on-the-job training, no? Dahil business course yung subject ko. So nag-OJT ako dyan somewhere in Makati. Nagkataon yung building na kung saan merong law firm si Senator Enrile, yung tinatawag na Pekka Bar. Sikat na law firm yan. No? Nakasabay ko siya sa building, sa elevator. Oo. At nung nagkatinginan kami, siya yung unang-unang bumate with yung smile niya, talagang wide smile talaga. At sabi niya, hello. Di syempre, nagulat na pa. Starstruck, no? Oo, na-starstruck ako. Pero doon pa lang, makikita pong gaano katindi ang presence ni Senator. Yung aura. Yung aura niya. Hindi ako magtataka kung maraming magsasabi na is very charming. And talagang yung presence niya is talaga overwhelming or ano. Ang mahirap dyan ka BBM, mahirap dyan, yung mga nang fake news kahapon. May mga vloggers. Baka kabado na yung mga yon. Kasi syempre, yung pamilya. Nagalit ata yung pamilya eh. Galit. Sino ba matutuwa ron? Di ba? Actually, sa mga kung natuwa ka ron, utak DDS ka pag natuwa ka ron. Sa mga ganyang sitwasyon, ang tendency kasi, even yung media, ganyan, nagpapaunahan yan kasi nagpapasikatan. Pero sana, usapin ito ng death eh. Let's say, confirmed yan, hayaan natin yung pamilya. Di ba? Huwag natin i-break. Actually, yung mga media organizations, alam ko yan kasi galing ako dyan eh. Hindi pa man patay, naghihingalo pa lang. May mga produced na tribute na yan. Ganun? Oo, may mga sikat na komedyante that time, hindi ko napapangalanan, no? Si Dolphy, may isang media organization, nakaredy na, buhay pa si Dolphy, nakaredy na yung tribute. Kasi paunahan sila eh. Pero sana sa mga ganyang sitwasyon, ibigay natin sa pamilya yan, irespeto natin yung pamilya. Kaya nga kahapon, tinignan ko muna kaagad dun sa page ni Katrina Enrile. Wala. Kaya alam ko talaga, fake news kaagad kasi alam nyo naman, kami talaga unang makakalam kasi yan sila Ponce Enrile, dyan bahay nila sa Dasmariñas. Kami po nagdi-deliver ng bigas yan ako. Yan, kaya monthly nakikita ko siya, nagpapahingit sa bahay, palakad-lakad. Kaya malalaman talaga kung totoo man o hindi naman. Kaso dami na nag-post. Alam mo kung bakit medyo maraming kumagat? Bakit? Daily Tribune kasi Daily Tribune ba? Consider as mainstream media, no? Tapos gano'n na hindi Pero madalas pumalpak yung Tribune. Hindi sila nahiya. Kaya nga, hindi pa, mukhang walang apology na ngayon, ano?
Ganun? Oh, Daily Grabe. Tribune. Yan Ang daming nun. Yan ang problema. Nag-screenshot nung post nila. post ng Daily Ang Tribune. dami, tapos ang dami pang vlogger na nabiktima ng hindi nagbe-verify. Banat ang banat. Oo nga. Ngayon, kanya-kanya silang bura. Kasi baka mapura talaga page nila pag dinimanda sila. Di ba? Respeto sa pamilya. So Respeto yan sa mga pamilya. ka-BBM kung gusto nyo makabalita, puntahan nyo yung page nung anak niyang si Katrina Enrile. Yan. Diyan kayo mag-abang ng balita dyan kay dating Senate President Juan Ponce Enrile at wag kung kani-kanino mga vlogger na nagpe-fake news. Muli, pagdasal po natin itong si dating Senate President Juan Ponce Enrile na malagpasan niya po itong pagsubok na kanyang pinagdadaanan. So dito tayo sa sa kulang-kulang sa pansin. Yan. Eto, mainit na balita. Ngayon lang to, di ba? Ngayon lang. Bago. Si 1 hour ago. Congressman Kiko Barsaga. Kiko Barsaga, kinasuhan ng CIDG, tama? Yes. Kinasuhan sa CIDG. Kinasuhan siya sa CIDG. No. Kinasuhan ng... Nagkaso ang CIDG CIDG, gobyerno. Gobyerno nagkaso. Kay Kiko Barsaga. Ngayon, sa DOJ. papadalhan na yata siya ng sapina, tama yan? Yes. Papadala siya ng sapina para Pakita natin ang sapina para legit, para makita ng ating mga viewers. Ayan, screenshot nyo na lang. Screenshot nyo. Basahin nyo at habang binabasa nyo, pagtawanan ninyo. Yan. Yan. Ito po, patunay, na kapag gumawa ka ng kasamaan sa kapwa mo, may balik talaga yan. Karma is real. Ang sabi niya, freedom of speech. Naku po, may hangganan yan. Pagtaka ka, sasabihin mo talaga, freedom of speech yung pagtaka ka. Tapos critical kasi sa gobyerno, so ang ginagawa daw kasi ni PBBM, yan yung narrative nila ngayon. Kapag kontra ka sa gobyerno, kakasuhan ka. Mga DDS naman, maniniwala. Mga eng-eng Alam mo naman, grade 3. Ito yung isa sa patunay, no? Yung mga kababayan natin na masyadong impatient, yung kulang sa pasensya. Ito po isang example na huwag po kayo masyadong nagmamadali, huwag kayo masyadong nawawalan ng pasensya sa ating gobyerno dahil kung talagang may basihan na magsampa ng kaso ang ating gobyerno, no, talagang isasampa po yan. Itong kaso ni Congressman Kiko Barsaga is a classic example dahil nung mga nakaraang ginawa niya, yung mga pinakita niya at yung pag-uudyok niya sa ating mga kababayan, no, na iwanan na ang gobyerno. Huwag na magbayad ng tax. Correct. May karampatang po yan. Penalty yan. No? Kaya ang kinaso po sa kanya ng CIDG, basahin ko lang po ang kinaso po sa kanya ng CIDG is violation of Article 142, which is inciting to sedition, and Article 138, inciting to rebellion, both of the revised penal code in relation to Section 6 of Republic Act number 10175. Medyo dalawang kaso po na mabibigat yan, no? Non-bailable yan, di ba? Hindi naman. Baka yung, hindi ko lang alam. Pero let's clarify. Paki-check natin bago mag-end yung show. I-clarify natin kung may bail or no bail yan. Yung stage niya nasa preliminary investigation, no? So, sinubpi na siya para marinig yung kanyang stand, no? At pag na-establish yan... Paano yan kapag napunta na ng kaso yan? Aresto na yan? Hindi pa, ganito yan. So, nag-file lang CIDG. Tapos teka lang. Sige, hinahanap ko lang. Attorney Chua, pag yung mga yan. Talagang bumalik pa, no? Para lang may pasok yung Attorney Chua, no? Anyway, ganito po yan. Ang complainant po ay CIDG, no? Sila po yung nagkalap ng ebidensya tungkol sa kaso na to. At ang final nga po nilang kaso ay inciting to sedition saka inciting to rebellion. Ngayon, nag-prepare na po ng subpoena yung Department of Justice, yung Prosecutor's Office, no? Iniimbita na po si Kiko Barsaga para mag-appear on November 18 and 25 of this month. Yes. Wala nang adjustment tong period na to. Either magpakita ka sa 18 and 25, no? Pag nagpakita ka doon, kailangan ka mag-submit ng iyong counter affidavit sa complaint. Paliwanag mo kung bakit hindi ka dapat kasuhan ng inciting to sedition sa inciting to rebellion. Ngayon, kapag nakapag-submit na si Congressman Barsaga ng kanyang affidavit, sasabihin ng prosecutor yan kung kailangan niya pa ng another hearing or sasabihin niya na submitted for resolution. Pag sinabing submitted for resolution yan, hihintayin na lang po natin kung ano sasabihin niya. Kung isasampa niya yung kaso o i-dismiss. Ngayon, kapag dismiss, walang kaso si Kong Barsaga. Pero kapag sinampa niya, sinabi niya merong ebidensya
probable cause or yung sinasabi nilang with certainty of conviction, no, tungkol doon sa kaso, isasampa na yun sa korte. Pag nasampa sa korte, issue na siya ng warrant of arrest. Naku po, baka umabot ng Pasko. Baka kasama siya doon sa... Baka siya yung mauuna sa Pasko. Magpapasko sa kulungan. Baka November 25 pa lang, kulungan na yan. Alam mo, palurista kung ako prosecutor niyan, magpapasikat talaga ako. Bibilisan ko talaga ma-resolve itong kaso na to at bago magpasko, pwede kong isampa sa korte. At siyempre, papogi ka dyan. Prosecutor ka eh. Di ba? Di asikasuhin ko agad itong kaso na to. I-prioritize niya yan. Pag-submit pa lang ng counter affidavit ni Kong Barsaga, no? Pag-aralan niya agad yung complaint sa kayong counter affidavit and then resolve niya agad. 3 days to 1 week, kaya niya. Pero ngayon November, okay, mukhang assuming mag-submit ng November 25, no? By first week of December, kaya niyang desisyonan yan. So bago nga magpasko, pwedeng ma-arresto siya. Naku po. Yan ang problema. Pero makakapag-rally pa siya. Yun naman ang kagandahan. Makakapag-rally pa siya. Hindi na makakapag-rally 16, 17. Hindi, sisigaw yan, sigurado. Kasi yung isip niya, nandiyan na yan eh. Hindi, okay yan. Kasi the more niya ginagawa yan, katulad may mga post na naman, meron na naman mga bagong post. So, the more niya ginagawa yan, mas lalo lang na bumibigat ang kaso niya. Mas lalo lang madadagdagan ang ebidensya laban sa kanya. Kasi tingnan mo pag sumama, sa rally yan, tapos ganyan pag-iisip niyan. Makakasabi na naman ng labag sa gobyerno yan. Mapapahamak na naman siya. Mapapahamak na naman yan sa puwanga niya. Freedom of speech kasi. Pagdagdag siya ng pagdagdag. Kaya kung ako sa kanya, asikasuhin niya na lang yung pusa niya. Asikasuhin niya na lang. Mamigay siya sa mga bilogyo. Yun na lang yan eh. Ayun na lang. Kaysa maglaban-laban sa gobyerno na wala namang katuturan. Ang nakikita ko bukod sa kaso na yan, one of these days, magugulat lang tayo sa news na tatanggalin ng Kongreso yan. Ito may post siya eh. May post siya eh. Siyempre, pinapalabas siya na naman na masama dito si PBBM. Sabi niya. Ang sabi niya, si PBBM daw po ito, Marcos files sedition and rebellion case against Congressman Kiko Barsaga. Si PBBM ang nagsampang fake news. Hindi ako nagtataka na medyo may pagka-tan-GA sa kami may pagka-obob eh. Alam mo bakit? Ano yung tan-GA? Ano yun? Tanga yun. Tanga. Bakit? Siya rin po yung nagsabi na nung napabalita nung isang araw na merong warrant of arrest from ICC si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya doon sa kanyang video statement na nag-issue daw si Pangulong Bongbong Marcos ng warrant of arrest kay Bato. Nakapag-aaral naman siguro yan, di ba? Paano si BBM makapag-issue ng warrant of arrest? Ganyan pa yung mga congressman natin. Yung mga ang nakakahiya rito, yung mga taga-Dasma, Riñas Cavite, paano nanalo yan? Mga basic sa mga batas. Sa mga... Yan ang tanong ng mga kababayan. Paano nanalo sa Dasma Riñas Cavite ito? Nagbayad. Bakit daming nagpapalo na humahanga sa kanya? No? Malay ko sa mga yan. Di ba? Isipin mo paano nanalo ito sa Dasma kung ganyan klase mag-isip. Representative nila, isipin mo yung term na representative, kinakatawan niyo yung tapos congressman ka, gumagawa ka ng batas, ganyan ka mag-isip, ganyan yung mga sinasabi. Hindi mo alam ang batas? Correct. Di ba? Si BBM ba nagsampa ng kaso kay Bato de la Rosa? Kahit yung pulubi, alam yung hindi si BBM. Correct. Di ba? O ngayon mga kababayan inuulit namin. Walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa kamalasan na nangyayari rito sa buhay ni Kiko dahil siya ang nagpili ng buhay niya na yan. Karma yan. Sabihin ba naman niya, maraming, dahil kay BBM namatay, ilan namatay sa Cebu? 200 namatay sa Cebu dahil kay BBM ninakaw yung pondo, di ba? Oo, ninakawan. Pati yung pagbagsak ng aeroplano, helicopter ng Armed Forces of the Philippines, sinisisi niya rin yan kay PBBM. Diba? Kasi ninakawan na naman daw ang AFP. Ganyan ba ang freedom of speech? Di ba? Hindi po ganyan ang freedom of speech. Katangahan po yung ganyan dapat speech. Alam mo yung hangganan mo. May limitasyon yan. Gaya namin. Alam namin hangganan namin. Kasi baka makasuhan tayo eh. Oo naman, alam namin. Kaya ikaw bilang kongresista dapat, mas alam mo yan. Kasi representative ka ng Dasmariñas Cavite. Kapag nakulong ka, pahiya yung mga kababayan mo. Kasi at mawawalan sila ng representante. Kasi binoto nga nila yung ganyang congressman. Mapapahiya talaga kababayan niya. Diba? Yung iba nga, kinakahiya na siya. Hindi namin congressman yan. Sa kasagsagan daw ng Bagyong Tino, umatin pa raw ng concert itong CFL. Yun yung akusasyon ni Sara Duterte dyan. Kino-call out niya si FL. Kino-call out niya. So, ibig sabihin, dapat si FL, nung kasagsagan ng Bagyo, nagpunta siya ron. Dapat pagkatapos ng Bagyo, nagpunta agad si FL doon. Hinabol niya dapat yung Bagyo. Samantalang siyang inelect, nagbabakasyon. Siya yung pasahod ng gobyerno.
unang-una si FL ay hindi po yan elected official. Tama? Tama. Si FL ay may bahay lamang ng ating presidente. At Tama. tumutulong lang rin naman sa ating presidente kasi nga siya ay may bahay na gusto niyang tulungan yung asawa niya. Pero hindi po siya elected na gaya ni BP Sara na kailangan habang doon yung bagyo, harangin niya yung mata ng bagyo. Hindi po ganun. May expectation sa kanya kasi elected siya eh. Pasahod private siya. citizen pa rin Saka talaga walang si FL. kredibilidad ang ating vice presidente Wala. para magsalita para call out si First Lady Liza Araneta Marcos dahil ginagawa niya yung ikina-accuse niya kay Madam Liza Marcos di ba? Nung nasa Germany, di ba, yung may bagyo dito, nagpunta ng Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift, di ba? Etong recently, may bagyo sa Cebu, yung Tino, asan siya? Nasa resort sa Quezon. Ayun nga magtataka ako sa mga hanggang ngayon sumusuporta kay BP Sara. Kung gaano talaga kabobo. Lahat ng inaakusa niya kay FL, ginawa niya. Nagre-rest ako eh. Nagre-rest ako. Nagre-rest ako eh. Hinaharap mo naman. Take two. Ayaw, may hinarap mo eh. Wala na yung momentum pwede. Doon na nga lang, di ba? Sasabi, nagpunta si FL sa party. Hindi naman party pinuntahan FL. Correct. Ano yung pinuntahan niya? Book launch yan at Goldenberg Concert Series yan. Hindi yan yung concert na may mga magpe-perform, etc. Ito po ay promotion ng ating kultura. Yung Goldenberg, matagal nang ginagawa yan. Every other week niya, pinapalabas siya sa PTV4 eh. Yan, may mga nagpe-perform ng mga Filipino artists, mga pianist, pinopromote yung kultura. At ito, book launch ito, again, scheduled yung book launch na yan kung saan tampok yung mga dating First Lady ng Pilipinas. Pre-planned po ang tawag dyan. Pre-programmed na po yan. Nakaset na po talaga yan sa araw kung kailan nangyari yung events. No? Ngayon, hindi naman na magiging sagabal o hindi naman delikado na magpunta o ituloy yan dahil hindi naman ganun kalakas ang bagyo. Saka hindi ganun kalakas ang bagyo sa Metro Manila o sa NCR, di ba? So bakit natin i-re-rescade o bakit ika-cancel yung event na yan? Siyempre, ituloy mo na yan kasi yung mga preparasyon yan, gumastos na ang gobyerno yan. Nandiyan siya mag-push through yung gumastos na. Alam nga, sayangin mo yung ginastos ng gobyerno by rescheduling ito some other day. At saka yung venue na yan, 3 hakbang lang yan mismo kasi sa Malacanang rin mismo yung venue na yan eh. Diba? So yan Mansion. Po yung inatinan ni First Lady na sinasabi nitong si BP Inday Sara natin na medyo mahina yung utak na yan daw inatinan niyang party. Hindi party yan. Hindi party. Hindi, yun nga sinabi niya eh. Concert series yan. Inuna pa raw yung party siya. Inuna niya yung swimming. At yung pagsusot ng Snow White na costume. Inuna niya yun. Samantalang yung mga kababayan natin binaba sa Cebu, siya wala. Palerista, malamang nasabon ng gusto ni Vice President yung may-ari ng resort. Kasi nag-post, no? Kasi pinost nila yung mga pictures. Hindi, pinura naman. Okay, kaso na-screenshot na eh. Na-screenshot. Pwede bang makawala sa ating mga netizens yung mga ganyan? Malamang talaga. Malamang, sinabon yun. Ito. Malamang talaga. Pinapalabas ni Sara Duterte, walang ginagawa sa FL. Oo. Siya walang ginagawa. Ito, panoorin natin kung ano yung mga ginawa ni FL habang binabayo tayo ng sakuna. Nako, sa haba na listahan ng nagagawa ni FL, baka mapahiya to. Sige, video operator, video. Vice Presidente na to. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po kami ngayon dahil ang utos ko ng asawa ko is that we should bring government services closer to the people. Today, there are thousands of people outside who are going to be receiving grocery packs, medical checkups, and other government services. This wouldn't have been possible without our private partners who really love the country and are doing a lot. We also have a new program that we started. It's called the Nanay Booth. It's for the first 1,000 days. Again, this wouldn't have been possible without the help of our public and private partners. I just want to say thank you to everybody. As the President always reminds us, dapat nating mahalin ang Pilipinas. Dapat nating mahalin ang Pilipino. So thank you for letting us be of service to you. Sama-sama tayo, papamili para sa bagong. May video kay FL. Isunod natin yung video ni BP Sara. I-play nyo rin. Sige, play nyo. Play nyo. Pinahanap. Kanina ko pang umaga pinahanap. Wala kayo nakita. Wala makikita. Wala. Dapat sinabi nyo. Wala talaga makita. Kahit anong hanap natin dyan, wala makita. Mga ka-BBM, yan pala makikita nyo. Trabaho ni FL sa loob ng
Sa loob na 1 linggo lang, no? 1 linggo lang yun. 1 linggo. Eh yung trabaho ni... Yung 3 taon ni Pipi Sara, hanapin nyo. Wala nga makita. Kulit mo, wala nga makita. Mas marami pa yung 1 linggo ni FL na trabaho kaysa sa 3 taong trabaho ni BP Sara. Pero yung naka-Snow White siya. Ha? At saka yung Trabaho ba? Kami ay apoy na hindi mamatay. Nung nagkasunog, nagtago ako. Yun yung concert. O, di ba? Kayo ang musga. Kayo mga nanonood sa amin ng mga matatalino. Yun ba? Walang ginagawa? 1 week po. 1 week pa lang yun. Di ba? 1 week pa lang yun. May nabasa nga ako comment dito kanina eh. Si First Lady ang Vice President natin, hindi si BP Sara. Correct. Diba? At pansinin nyo, pag nagsalita sa FL, hindi niya binibida yung sarili niya. Laging si Presidente Marcos. Asawa ko. Napaka-sweet nga. Bilin to ng asawa ko. Ito gusto ng asawa ko. Di ba? Pero lagi ko sinasabi, si FL yung merong Midas touch, lahat ng hawakan niyan talagang nagagawa na maganda. No, nagkatotoo, na-implement ng maayos. No? Yung ginawa nila sa National Library, napakaganda niyan. Kasi pag sinabi mo National Library, nakakatakot, di ba? Mga bata, hindi maingganyo pumunta. Pero transform nila yan. Maingganyo yung kabataan. Pumunta kayo dito, magaganda yung facilities. FL din yan. Yan ha. Yan, nakita mo na, BP Sara. Itong ginawa ni First Lady, na trabaho niya ng 1 linggo, hindi mo kaya to. Hindi mo kaya to. Kasi ang una sa'yo, bunganga. Una sa'yo, daldal, walang puro forma, walang trabaho. Pang-reels yan. Oo. Challenge ko sa lahat ng sa lahat ng nanonood dito. Challenge ko po. Subukan nyo pong pumunta sa Facebook, sa search. Correct. No? I-search nyo achievements of Sara Duterte. Walang lalabas. Walang lalabas. Alam niyo kung po ang lalabas? Puro mat card ng mga paninira niya sa Pangulo at sa gobyerno. Yun lang ang accomplishment na pwede niya pagmalaki, yung kanyang daldal. Hindi, may nakita ako sa YouTube, BP Sara accomplishment, papanoorin ko. Ano? Pag-click ko, 3 oras na puro loading pa rin. Akin yun eh. Wala pa na trabaho. Wala pa na gawa. Editorial ko ata yung nakita mo eh. Wala accomplishment. Naalala niyo po yung editorial ko? Gumawa ako ng editorial. Nag-research talaga ako ng gusto. Kaya lang wala akong makita accomplishment. Kaya po yung editorial ko, blanco. Yan ang sampal sa mukha. Tapos imagine mo, yan ang gusto nyo ipalit kay PBBM. Anong gagawin yan? Yan ang gusto niya. Hindi nga. Ako hindi ako magaling sa English pero talo ko pa yan. Malamang. One-on-one kami sa English. Duduguin mo sa akin yan. Hindi ako maintindihan. So yan, dito na tayo mga kabayan. Sa pangatlong good news natin ha. Ito kay Senator Bato de la Rosa, medyo hindi na nagpapakita, medyo hindi nakakatulog na yata ito ng maayos. Good news yan ha, good news. Good news to kasi alam naman natin ha, hindi may pagkakaila na etong si Secretary Boying Rimulya, nabanggit niya sa isang video, statement na mayroon siyang hawak na warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. At dahil dyan, yung mga social media, yung mga kababayan natin, talagang pinag-usapan etong warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. At isa lang ang kahilingan nila na sana bago magpasko maaresto na ng ICC. Posible. Oo. Ngayon, ang sabi na naman itong congressman na kulang-kulang sa pansin, si BBM daw. Nagpalabas ng warrant of arrest. Dahil doon, pinagtawanan itong congressman na kulang-kulang sa pansin. Si Kiko Barsaga. Kasi paano nga si BBM magbibigay ng warrant of arrest, maglalabas ng warrant of arrest, hindi naman siya ICC. Mga kayayan, kahit po kaso dito sa Pilipinas, wala pong karapatan natin Pangulo na mag-issue ng warrant of arrest. Kahit kaya nga po yung mga naninira sa kanya, yung nagbabash, yung nagsasalita ng mga masasamang salita sa kanya, hindi inaaresto eh. Kasi wala mo siya karapatan para mag-issue ng warrant of arrest. Oo naman. At ang pinag-uusapan ngayon, yung 2 option ng Estado. Kasi ang sinasabi ng mga abogado ni Bato, kailangan extradition dapat yan. Dapat kay Atty. Chua yan si Cayetano. Sabi ni Cayetano, hindi, dapat idaan daw yun sa korte, pang reels. Sinasabi po ng ating Department of Justice, nag-press con, di ba? Option ng Pilipinas, itong surrender na mas mabilis. In just 1 month, baka magpapasko na rin si Bato de la Rosa dyan sa ICC. May kasama si Tatay Digong. So masaya si Tatay Digong kasi may makakasama siya sa Pasko. Nabasa ko yung 2 schools of thought dyan. Yung sinasabing dapat, ang tawag din, yung isa is surrender and then yung isa is extradition. No? Kasi mga kababayan, meron pong recent
decision ng Supreme Court, no, detailing kung anong proseso kapag extradition ang gagawin sa ating mamamayan, no, kung anong proseso, no. At sa nakita ko sa mga nagbibigay ng mga legal opinions, mas parang pumapanig ako sa surrender. Kasi yung extradition na nilabas ng Supreme Court refers to nagre-request yung state ng may requesting extradition. party. May requesting party, yung another state or foreign government, no? Hindi naman po kasi foreign government or foreign state ang ICC, no? At sila ay kumikilos base sa Rome Statute na tinatawag, di ba? So statute po 'yon, which is an international agreement na signatory ang Pilipinas dati, no? Na dapat nating ino-honor, di ba? So ang ICC ang nag-request ng kung ang ICC ang mag-request ng pag-implement ng warrant of arrest, hindi po sila hindi po sila state na nagre-request, kundi isang international criminal organization na may karapatan na humingi ng tulong o kooperasyon sa Interpol, International Police. At ang Interpol, merong relationship sa Pilipinas dahil member tayo ng Interpol organization, no? Walang ibang dapat gawin ng ating bansa kundi makikooperate sa Interpol at no, makikooperate sa gusto nila mangyari. Sa madaling sabi, yung sinasabi ni Panelo, yung sinasabi ni Cayetano at ni Jimmy Bondok, mali, no? Mali Kasi parang sinisingle out nila kailangan extradition, kailangan dumaan sa local court, kailangan bigyan ng araw siya sa korte. Ganito lang yan. Ganyan din yung sinabi nila nung kay Duterte. O, tingnan mo nangyari. Bubulok sa kulungan. Di ba? Ganyan din yun. Ngayon, etong maganda rito mga kababayan, ha? Etong paglabas ng warrant of arrest dito kay Senator Bato de la Rosa, tagumpay ng mga kababayan nating nabiktima ng walang awang EJK na yan. Tukang, war on drugs. Talagang nagpapalakpakan ang mga kababayan natin kasama ng majority ng Pilipino dahil etong si Senator Bato de la Rosa may tsansa ng makulong. At yan ang iniintay ng mga kababayan finally, natin. No? Finally. Kasi alam naman natin, matapang to dati. Sige lang Trillian, sige kilang ngal-ngal. Ngayon, nagtatago. Sasabahan kita. Sabi pa din Senator Robin Padilla, kapag inaresto si Bato, arrestuin nyo rin ako. Ngayon, iba na tono Para nagkaroon ng amnesia Palerista, hindi makikita si Bato. Bakit? Naka-disguise na. Nakita niyo ba yung mga disguise niya? Hindi mo makikita. Akala ko nga si Soro Mga AI, no? Hindi niya ba nakita yung mga disguise niya? May buhok. Oo. Ang masaklap, talagang takot siya kasi hindi na nga siya pumasok sa Senado At isa pa, hindi na natin malalaman. Ayan, makikilala niyo ba yan? Hindi niyo magkilala yan. Parang Secretary Castas. Makikilala niyo ba yan? Hindi niyo makikilala yan. Kahit makasalubong mo no? Ako, hindi ko nakilala di ba? Paano mo makikilala si Senator Bato niyang ganyan? Ang masaklap niya, sa mga upcoming sessions ng Senate, di na natin siya makikita. Ito kasi, pa, Mr. Suave. Ayan, makikilala niyo ba siya? Si James Bond ba yan? Oo. I'm James Bond. So, ibig sabihin, talagang hindi mahuhuli si Senator Bato Pero grabing ka ba niya ngayon? No? Kasi hindi niya na mabiverify kung talagang may warrant of arrest o hindi Kasi inamyendahan na po ng ICC yung kanilang rules pagdating sa pagpapublicize ng warrant of arrest. Starting November 10, bawal na po i-announce sa publiko na nag-i-exist yung warrant of arrest na yan o may nag-i-exist na warrant of arrest against a certain individual. So mga nga pa talaga si Bato dyan. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan. Meron pa lang isa sinasabi ang Senado, si Senate President Tito Soto, no? Hindi pwede siyang arestuhin kapag siya ay nasa loob ng Senado. May hangganan yan. Sinabi niya rin, paglabas na ng Senado, wala na silang magagawa. May hangganan yan. Hindi yan araw-araw Pasko dito kay Senator Bato de la Rosa. Kaya kung ako sa kanya, piliin niya na yung mga mamahalin niya damit kasi wala na rin siyang balikan dito malamang. Sabi niya, mag-impake na raw Sabi niya, mag-impake na. Ang problema, ang isang worries niya dyan noon ayaw niya magpa-aresto sa dahig kasi hindi raw siya madadalaw ng kanyang mga apo. Ba't sila gumawa ng ganyan? Ako wala akong nakikita na bakit hindi pwedeng i-apply yung procedure o proseso nung naaresto si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ngayon na si Senator Bato naman ang masasubject sa warrant of arrest. Dapat pareho lang, di ba? Kasi magdo-double standard tayo niyan, di ba? Itupad nga, patupad kay Digong yan, hindi pwede kay Bato. Especially yung sinabi ng Supreme Court
extradition ng state, hindi naman state ng ICC. Exactly. Ang problema dyan, kung mapunta na si Bato sa ICC, kung napakarami niya bang pera pambayad ng abogado, alam naman natin kung magkano yung abogado. Hindi pwede ka kasi mag-apply dyan kapag wala kang kakayahan, mag-a-apply ka. Pero maraming pera yan sponsored yan ng China Malamang, di ba? Nakakatuwa sa galak etong balita na to dahil kahit paano nakakakita ng hustisya ang mga biktima ng EGK nung nakaraang administrasyon na walang humpay na pinagpapatay. At si Sara Duterte nag-offer na ng services na may i-recommenda na rin siyang abogado. Kasi para kay Bato. Hindi, British din, Briton yon, pero di ba kung wala sa isip mo na may warrant of arrest yan, bakit magre-recommend na sa Inday? Advance mag-isip. Advance o excited? Excited. Alam mo kung bakit masaya siya? Excited siya kasi may kasama na si Tatay Digong. Ayun naman pala. Siyempre, kakain sila sa cafeteria, mag-isa lang si Tatay Digong. Pag nandiyan na si Bato, kahit pa paano may kausap. So makakatulong niya sa mental health ni Digong pag nandiyan na si Bato. May magbibigay na ng gamot, di ba? May mag-aalaga. May magpapaligo na. Kahit pa paano. Yun ang gusto niya. Samahan niya siya. Kahit pa paano talaga, may tulong ito kay dating Pangulong Duterte kasi may kakwentuhan na siya ron. Pag-usapan nila kung saan sila sumablay, pati sila nakulong. Yan. Maganda yung call to action Gumawa tayo ng atin. Maraming ibig sabihin no? Sa akin, feeling ko yung atin natin, yung sarili natin, ipagpatuloy natin yung suporta sa administrasyon. Correct. Makikooperate. Yes, kasi yan yung sandigan ng ating presidente, ang taong bayan ng sandigan ng presidente. Kung sasama tayo, makikilahok tayo itong sa bashing na ginagawa ng mga DDS, paano na lang ang gobyerno? Maraming dependent sa gobyerno Kailangan natin suportahan yung ating presidente. Imagine kung nagkakaisa tayo, no, ng matagal na, mas malayo na pong narating ng ating bayan. Hindi po tayo magkakaroon ng mga ganitong problema. Di ba? Kaso gusto lahat leader gusto gawin ng leadership Ang problema kasi kapag nawala yung bashing, delete kita natin lahat. Wala tayo i-address. Delete kita ng mga vlogger. Hindi, sa totoo lang yung bashing sanay na sanay si PBBM dyan. Correct. Mula nung bata pa sila, walang-wala sa kalahati yan nung naranasan nila nung bata pa. Hindi pa uso yung SOCMED sa internet, no? Walang-wala po yan. Kaya si PBBM, gaya na nakikita natin, kung paano niya tinetrain yung mga anak niya, lalo na si Sandro ng congressman na ngayon, kung paano baliwalain o ignore yung bashing. Sana ang presidente natin dyan. Ang problema kasi kaya Palerista, Ka-Coffee, ang nasasaktan yung kanyang mga supporters. Mga loyalista at yung kanyang mga masugid na supporters. No? At yung iba nga, naiisip na hina ni PBBM. May mga ganun, no? Napakahina dahil hindi siya lumalaban. Ang problema, mga kababayan, yun po ugali niya Yun po ugali ng pamilya Kasi kinukumpara nila kay Digong. Dinalaki po sila na ganun Gusto nila kung ano ginagawa ni Digong, gawin din ni PBBM. Correct. Hindi pwede. Alam mo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi mamaya, yan din ang maging dahilan para mabutasan nila si BBM at maipakulong pag wala na sa pwesto. Tama na lang yung tahimik lang si PBBM. Di ba? At yung katahimikan niya naman, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Pinapakitaan niya ng accomplishments. Yan yung pagtatama sa inyo. Puro kayo bash. Sige, tingnan ninyo. Ito, nagawa na. Ito, gagawin pa. Ito, ang dami nang nagawa. Yun yung pinakasukli sa mga bashing na ginagawa ninyo. Yung mga bashing, normal na normal po. Kahit sino po may bash, kahit si Santo Papa may basher. Yan lang po isipin ninyo. Wala pong tao na may basher, na walang basher. Kami nga mga inosente mo ka, daming basher Di ba? Ikaw, dami ka basher. Marami po ba sa inosente ako rin nga no? Ini-invade na ng mga trolls yung yung contents ko, no? Kung ang dami Alam nyo kasi sa amin, sa 50 bashing, 3 pesos po yan. Talaga? 3 pesos po yan. Gano'n ba? Sa 50 bashing, 3 pesos yun. 50. Kasi pampatas ang engagement. Kaya ako, lalo kong inaasar. Kasi syempre, kapag hindi sila nag-bash, hindi i-recommend ni Facebook yung mga video ko. Para kumita ka lang. Oo naman. Diba? Kailangan asarin mo lang yung mga dinis na yan. Tama. Kaya yan, ano masasabi nyo? Ano ba dapat natin gawin sa mga bashers? Hoy, operator, nag-usap kayo dyan, ha? Sa susunod na, may background music na si Yayam, ha? Dapat yung medyo nakakaiyak, no? Okay, kami ay apoy na hindi mamatay. Mga ka-BBM, Ka-Coffee, Palerista, pag-usapan natin yung napipinto na rally ng Iglesia ni Cristo at dalawa pang religious groups sa November 16 to 18. Kasi
kapag nag-podcast tayo next week, tapos na yung kanilang rally. Tama. So, maganda siguro kung pag-usapan natin itong kanilang darating na rally sa 16. Bali, ano yan eh? Bali, Sunday to Tuesday. Sunday ba yun o Saturday? Yes. Saturday mag-umpisa. Ang 16 of... Hindi, Saturday yata yung 16 eh. Confirm natin yan. Double check natin. Ayan, 16 is Sunday. 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 Tapos Monday, 17 din, Tuesday. 18 Tuesday. 18. So, sa Luneta na. Merong nagsasabi na may grupo daw na nasa EDSA at may grupo daw sa Luneta. Hindi dapat magsama na sila kasi konti lang sila para marami tingnan. Hindi, baka madami yan kasi balita ko naghahakot sila at merong mga allowance na ibibigay. Oo. May nakarating nga sa atin mga governor, no? Hinihikayat na makisali eh. Pero ayaw nila. Ayaw nila. Yung isang financier na mapera, 3,000 daw binibigay. Kada isa? Wow! Laki nun ah. Wow. Ang problema na, mag-uwi sa 300 yan. Magpo-provide pa siya ng mga bases. Yan ba yung matanda sa Ilocos? Ata. So ito mga kababayan etong rally nila na 3 days, nagpapakita lang ito na talagang demokrasya dito sa Pilipinas ay buhay na buhay. Correct. Sabihin nila lahat ang gusto nilang sabihin dyan. Basta may limit. Correct. Wala lang yung mga banta-banta, wala lang yung mga patay-patay, Bobombahin mo, pabagsakin mo, lusubin mo, sunugin mo. Basta wala lang yun, walang problema. Accountability and transparency yung panawagan nila. Kaya wag kayo manggulo. Paano naging transparency? Ayaw nga nilang impeachment. Pero ako medyo ako dyan, hindi ako naniniwalang purpose lang talaga yung maghayag ng kanilang mga saloobin. Kasi kung maghahagiyag lang sila ng saloobin, palagay ko isang araw. Kahit gawin pa nila 24 hours, pwede na eh. Video tayo dyan, no? 3 araw eh. May video tayo dyan, yung kay... Meron tayong video dito. No? Pero kasi ito 3 araw. So anong purpose? No? Gusto nilang gayahin yung nangyari noong 1986 sa EDSA. 3 days, diba? Mahaba kasi, no? Kasi baka hindi sila mag-succeed sa first day, at least may second chance. Nila yan na magkaroon ng, makabuild up sila ng enough na number of people, na enough galit ng tao. Wala yan. Para itong mga atin na to, sila na yung gagawa na action. Alam mo, hindi yan magtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Walang mga Katolikong sasama dyan. Ako rin, naniniwala hindi magtatagumpay. Katoliko lang sa lahat ng reliyon sa Pilipinas. Real talk Katoliko lang ang kaya magpababa ng presidente, wala nang iba. Yung ibang reliyon dyan, konti lang yan. Tuldok lang yan, hindi yan papansinin. Milyon lang. Marami na yung 1 milyon. Naghahanap na ako kapustahan vlogger 50K. Sa akin, pagkatapos ng rally na si BBM presidente, wala pumapalag. Walang pera eh. Sa akin, hindi lang yun ang masyan ko. Gaya ng sinabi ko in the past, merong at least 5 factors kung bakit magsasucceed ang isang power grab. No? Isa na dyan yun, sinabi mo, Katoliko. Pangalawa, very important, is yung military support. Yung pag-withdraw ng military support sa kasalukuyang Pangulo at lilipat dun sa mga gustong mapatalsik. Which is hindi mangyayari kasi si Browner. Malabong mangyari. No? Pangatlo is international support, especially ng United States. So yun ang at least 3. At pangapat, anong talagang matinding basihan para patalsikin nila ang Pangulo? Ang Pangulo, hindi naman siya ang kurap eh. Correct. Siya ngayon lumalaban. Siya yung lumalaban. Siya yung na-expose. Yung ipapalit, yung nagbililyaso. Yun ang may questionable na paggastos, yung papalit. So, sinong paniniwala doon, no? Kumbaga, may makuha man sila mga tao dyan sa Luneta rally na yan, minority lang yan. Sila lang yun. Allegedly, kaya isa daw sa financier, may nagsisirculate online, no? Isa si Sara Duterte sa possible financier. Correct. Dito sa rally na yan. Kasi siya yung magbe-benefit eh. Napatalsik si PBB, sinong papalit, yung vice-presidente. Siya din yan. Ako nag-content nun eh. Pero si Ramon Tulfo ang sumikat. Anyway, at least ayaw nag-originate yun. Pero napaviral ko naman yan. May 500,000 views yun. So, ito mga ka-BBM mga kababayan sa amin, bawat isa sa aming 5, maraming mga nag-chat na membro ng mga religious group na yan na ayaw nilang sumama. At hindi nila gusto yung pamamahala. At binabati natin sila dahil syempre, ayaw nilang pakisama sa mga ganyang gawain na sa tingin nila labag sa kanilang kalooban. Galerista, hindi lang actually basta members. No? Official pa. Yung nagbigay sa akin ng intel, no, ay nasa mataas na posisyon. Okay? At meron din mga nagchat-chat sa akin na nagsasabi,
mga kamag-anak nilang ministro ay hindi sang-ayon sa Sa akin siguro 5 nag-message sa akin madami. na mahal nila si PBBM at ayaw nila yung ganitong style ng pagpapabagsak kay PBBM. Kasi alam din nila na potentially, in a way, posibleng mag-lead yan sa pagbagsak ng gobyerno. Pero yun na, tayo, naniniwala tayo, hindi naman mangyayari. Diyan tayo nagtataka eh. Sigaw nila, transparent. Di ba? Transparent. Pero yung membro nila, si Marcoleta, hindi sinabi kung sino mga nag-donate. Transparent ba yun? Di ba? Sige nga, kayo nga, Iglesia ni Cristo. Transparent ba yung ginawa ni Marcoleta? Hindi niya sinabi kung sino yung mga nag-donate. Nasa batas yun, dapat sasabihin mo kung sino yung nag-donate ng kampanya mo. Sa sosay niya. Oo, pero siya, hindi niya dinonate. Okay lang sa inyo kasi membro nyo. Tapos bukod dyan, Palerista, real talk lang tayo. Nung si VP Inday Sara ang kini-question tungkol sa kanyang paggastos at ayaw niya mag-explain, ayaw niya ipaliwanag, no? Ibig sabihin, ayaw niya maging transparent sa kanyang mga ginagawa sa DepEd, saka sa Office of the Vice President. Anong ginawa ng iglesia? Nanahimik sila, kinampihan pa nga nila eh. Hindi nila kinulaw. Paano niyo sasabihin ngayon na kumakampi kayo sa pagkakaroon ng transparency sa gobyerno? Eh, yung dating dapat magpaliwanag tungkol sa paano ginagastos ang ating pondo ng bayan, eh hindi niyo pinayagan, hindi niyo... Kaya hindi mo masisi yung mga kababayan natin. Kung ayaw nila maniwala dyan sa sinasabing transparent rally ng Iglesia ni Cristo at ng iba pang mga kasapi dyan ng mga religious group, ba't hindi sila riniwala? Kasi nga, may issue sa transparent yung mga kinakampihan nila. Ako po si Ayon Rock, ang boses po ng mga OFWs at kasangga ng mga OFWs dito sa Hong Kong. Ang opinion ko po sa rallying darating sa November 16, total po mga religious leaders po kayo. Kayo po ay tinuringan na mga lingkod po ng Diyos. Bakit hindi na lang po tayo manalangin? Lumuhod po kung gusto po nyo sa Luneta, magsiluhod po tayo lahat. Magsiluhod po lahat po ng inyong mga miyembro. Patunayan po ninyo na Diyos po yung sinasamba po ninyo. Siguro naman po kung tayo po ay kapit-bisig na manalangin para po sa kapayapaan ng ating bansa, sinigurado naman po ako na sasagutin po tayo ng Diyos na dakila. So, wag po tayong maging sanhi po ng ikapapahamak ng iba at sana po hindi tayo yung sanhi ng destabilization, hindi sana po tayo sanhi ng kaguluhan. Kung totoo po na kayo po ay mga spiritual leaders, well, ang spiritual leaders po, dapat po sa Diyos po siya nananangan. Yun po yung aking masasabi. Ako po si Ayon Rock, ang boses ng mga OFWs dito sa Hong Kong. Mabuhay po kayong lahat. God bless. Ganda ng mensahe, no? Ayon Rock Jervis. Ng Hong Kong, no? Hong Kong, no? Kilala yan sa sa OFW community. Kasi leader din sa Hong Kong. Sikat yan sa Hong Kong, sikat. Baka punta na tayo ng Hong Kong. Hindi lang sikat sa Hong Kong yan. Kahit mga OFW leader sa buong mundo, kilala yan. Sige, good news muna tayo. Ang presidente ay i-engage na po yung pribadong sektor, of course, yung mga local government units, at ang MMDA, kasama din po dyan, ang DPWH, para linisin yung mga waterways natin, mga estero. Kanina lamang po, nagpunta sa Parañaque yung ating presidente, at katuwang po ang DPWH, na dyan ng MMDA, mga LGU, at yung pribadong sektor. Very important na kasama po natin yung mga private sectors, gaya po ng San Miguel Corporation, ang Metro Pacific, ang Ayala, Aboitiz, Prime Infra at SM, kasama po sila sa paglilinis ng mga ilog at estero sa Metro Manila, kasi ang paniniwala po pwede nating ma-reduce ng 60% yung pagbaha kung malinis yung ating mga waterways. Totoo naman yan. Kaso problema dyan, Ma'am Alicia, Parañaque lang yan. Ang lapit. Hindi, yung ginawa niya, sabay-sabay na paglilinis. Bawat lugar na nagkakaroon ng mga ganyang ng mga basura, no? Lilinisin, no, for 9 months regular na yan, tuloy-tuloy na paglilinis, tapos magiging regular na after 9 months. Ayos siya, no? Ang matindi diyan, may nakita na naman bulilyaso si PBBM diyan. Bakit daw? Ang dami pa lang mga heavy equipment diyan na nung 2018 pa binigay ng World Bank. Hindi ginagamit dahil naghihintay daw ng the big one. Nakatenga lang. Nakatenga lang. Isipin mo naman. Kumbaga, ina-allocate nila kapag nagkaroon ng major earthquake, yung big one na sinasabi. Nire-reserve lang. Sayang naman, hindi napapakinabahan. Ano sabi ni PBBM? Kakalawangin lang yan. Ito na nga yung big one sa flood Correct. Kaya, ayan.
tama lang na pinagamit. Isipin mo, ilang ganyan yung na nakatenga lang sa opisina nila. Meron ako nabasa kanina sa social media nagsasabi, yan na naman yan, umpisa lang yan. Lingas kugon. Pero alam nyo, mas positive ako na talagang mangyayari to. Unang-una, talagang tututukan ni BBM. Pangalawa, in-involve na si Ramon Ang sa private sector. Manny B. Pangilinan, si MVP. Correct yan. Etong dalawa na to, hindi po nagsasalita yan na hindi nila nagagawa o ginagawa. No? Kaya very positive ako na this time, maganda ang mangyayari sa paglilinis ng mga estero, yung mga tinatawag na desiltation, matanggal yung mga silt sa mga estero. Mga burak. At mapalalim yung ating mga estero, ang ating mga rivers, papalalim. Malaking bagay po yan para maiwasan ang pagbasa. Imagine mo, 60% yung mababawas. Sa Marikina, in fairness sa Marikina, bilib ako sa Marikina kasi recently hindi na talaga siya binabaha. Kasi malilinis yung mga waterways, mga estero. Saka kung marinig mo si Ramon Ang, yung mga nagawa na nila in the past, may mga lugar na tinanggal nila yung mga basura at pinalalim nila yung mga estero or rivers. Hindi na nagbaba sa mga lugar na yun. Ganun naman ang dapat talaga gawin. Kailangan yung mga nagbabara, dapat yan ang unang-unang alisin para makakadalo yung tubig. Correct. Hindi gaya nung dun, nakita kong video sa Dasmariñas, Diyos ko po, walang anod-anod. Kasi puro ng basura. Puro basura. Hanapin sa vlog ko yun. Ba't walang ginawa action dyan si Kiko Saltik? Busy sa paninira correct. Sana yan, para magbigay siya, mag-focus busy siya sa paninira. Kaya yan ang nangyari dyan. Ngayon, etong ginawa ni PBBM, sinisiraan na naman na hanggang umpisa lang daw. Inuumpisahan na nga. Di ba? Gaya ng paglaban niya ng korupsyon, inumpisahan niya, hanggang ngayon, may makukulong na. Ganun lang po yan. Kaya dyan pinapalakpakan si PBBM. Kasi nga, kung barado, kahit anong gawin mong flood control, kung barado yung mga malalaking kanal, malalaking ilong na yan, malalaking estero na yan, magbabara talaga kahit maganda pa yung flood control. Yan ang problema sa ating mga Pilipino, hindi natin alam kung kailan natin i-zip yung ating bibig. Kung kailan tayo tatahimik muna at makikipag-cooperate at titignan muna kung merong magiging resulta. Ang problema sa atin, kapag may mga ganyang ina-announce, kapag may mga ganyang plano, nauuna yung mga bibig. Dakdak parang mga... Ewan ko. Actually, malaki rin ang responsibilidad natin dito. Tayo mismo, mamamayan, yung harap ninyo, tumulong kayo, di ba? Bayanihan na lang ito. Huwag na natin lahat iasa sa gobyerno. Yes, trabaho nila yan, sinasahudan sila dyan, MMDA, DPWH. Pero mag-uusan na rin tayo, tulungan natin yan. At talagang huwag na magtapon sa mga estero. Huwag na magtapon, simple lang yan Alam mo mga kabibim, di ba, nung last week di ba, nagpunta ako sa Japan nung last week. Wow. Kasi diba? Ngayon, nakita ko ron, wala silang basurahan sa kalsada talaga. Pag alis ko ng hotel, akala ko may babasura na ako makikita yung kinain kong burger. Wala akong nakita. Hanggang pag uwi ng hotel, doon ko tinapos sa basurahan sa hotel. Walang basurahan doon. Kasi basura mo ron, bit-bit mo talaga. Nainganyo ka tuloy, mahawa ka. Bit-bit mo, hindi ka talaga pwede rin magtapon kasi may lalapit talaga sa'yo kapag nakita nagtapon ka. Ganun kaganda sa Japan. Sabihin nyo kung kasalanan pa ba ito ng gobyerno. Ang nakikita sa mga estero, mga construction materials, refrigerator, sopa, furniture, helmet. Na bumabara sa daloy ng tubig sa mga estero at sa mga rivers. Kasalanan pa ba ng gobyerno yan? Yun na nga Yun na nga ang matinding dapat maunawaan ng Pilipino diyan. Hangga't hindi tayo natututo mag-ayos ng basura natin, hindi tayo lulubayan. Babalik sa atin. Hindi tayo lulubayan nitong baha na to. Nakalimutan nyo na ba yung commercial dati? Ang basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. Totoo. Literally. Hindi ko lang yung basurang hindi makakabalik Literally, bumabalik. Oo, kaya nga. Teka. Reels yun Ulitin mo. Sige. Napanood nyo ba? Yung ano? Yung tungkol sa... Ay, kanina pa ako kota sa Reels. Kayo wala pa. Alam niyo mga kabayan, meron kasi kami pinag-uusapan sa mga hindi nakakaintindihan. Meron kami ritong pinag-uusapan na Reels. Kasi etong podcast namin, ginagawa naming Reels para mas marami kaming views araw-araw. 2 Reels ang ina-upload namin. Kaya para kung nakikita nyo, nagpapabida-bida siya, nagpapapogi na anggulo, release niya yun. Hindi ko mapapansin nyo po, di ba meron kaming 1.5 hours na podcast, minsan, mahirap naman po panoorin ng ating mga kabayan yung dire-diretso yung 1.5 hours. Kaya ginagawa namin, sinushorten po namin ito to 1 minute, or 1 minute and 30 seconds. Tapos, pinapublish namin sa social media. Doon, mas maraming
nakakapanood na mga kababayan natin. At the same time, na talagang napapaviral namin yung mga So kapag malakas ang energy, pag mataas ang energy, pang reels yun. Oh. Pinutol nyo ako kanina, sayang. Pinutol nyo ako. Ang ganda-ganda ng pangalan ko. Hindi, wala na yun. Kanina pa. Unang topic ko pa yun. Sige. Bumaba tayo sa ating next topic. Pag-usapan naman po natin yung response ng gobyerno. Kaugnay po sa pagtama ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan. Ako, medyo mabigat po yan. Nang isang araw lang, nandiyan tayo sa Cebu, no? Nagpunta ang ating presidente dyan sa Talisay at sa Liloan para tiyakin po yung suporta para sa mga biktima ng Bagyong Tino. At sumunod naman po yung pagtama nitong Bagyong Uwan. At medyo malawak-lawak po ang pinsala nito dahil halos yung kalahati ng Visayas at ang kabuuan ng Luzon nakaranas po ng pinsala nitong Bagyong Uwan. Ang sinasabi po ng ating presidente, ang kanyang direktiba po sa lahat, ang kanyang utos po sa mga ahensya ng pamahalaan ay magpatuloy po tayo sa pagbibigay po ng mga tulong sa mga residente ng mga nagdaan na kalamidad at huwag natin silang iwanan. In fact, yung iba pang response dyan, yung pagbabalik ng kuryente, pagbabalik ng wifi, inutos po ng ating presidente na 24/7 hanggat maaari para bumalik na po sa ginhawa yung ating mga kababayan. Kasi ang laking impact sa ekonomiya natin ng pagtama ng bagyong yan. Totoo. Oo. Kaya nga, isa sa dahilan kung bakit hindi natin mamimit ang ating mga economic targets dahil sa mga yung mga nagdaang bagyo, no? Dahil malaki epekto po yan. Siyempre, yung mga negosyo mahina kapag bumabagyo, no? At siyempre, hindi rin makagastos yung mga tao, hindi makapagpaikot ng kanilang mga transaksyon. Alam niyo, ang hindi lang dito naiintindihan ng ilan natin mga kababayan na mga hindi pinalad makapag-aral, hinahanap kaagad nila si PBBM. May video ba tayo? Wala. Lex? May video tayo? Wala. Hinahanap nila si PBBM. Asan na raw si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit daw hindi tumutulong? Si PBBM, hindi nyo kagad makikita yung pagkatapos ng bagyo kasi unang sinabi niya, ayaw niyang makiistorbo doon sa mga ginagawang paglinis ng mga kalsada, sa pag-rescue ng mga naapektuhan. Ayaw niya makiistorbo kasi alam natin si PBBM, rockstar yan. Pag nagpunta sa lugar yan, dinudubog talaga yan para lang makapagpapicture. Pero yung mga sangay ng gobyerno, nauna na sa bagyo, nagbibigay na ng tulong gaya ng DSWD. Kung baga wala pa yung bagyo, naka-preposition na yung relief goods. Ready for distribution. Kasi hindi ng mga tao, no? Kapag ang Pangulo po agad ang unang nagpunta dyan, anong mangyayari? Ang preparasyon ng LGUs, ng mga mayors, mga konsyals, at yung lahat ng mga tao sa LGU ay matututok sa pagpiprepare sa pagdating niya. Imbis na inaasikaso yung mga tao. Rescue, imbis na nasa rescue. So ayaw ng Pangulo ng ganon, no? Dahil kailangan talagang mauna ang mamamayan para sa kanya. Hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang presidente. Correct. Diba yung mobilization lang yan, tinitiyak. DOH, dapat ready kayo lagi. DPWH, ganyan. Ang DBM, ready ninyo yung pondo kasi mai-release ninyo yan. Ang DOLE, mag-ready kayo ng mga livelihood assistance dyan para yung mga kababayan natin matulungan makarecover. Dito nyo makikita kung paano kumilos ang gobyerno, kung bakit naging successful itong nakaraang bagyo na Uwan, no, in terms of preparation. Konti ng casualties, no? Ang konti-konti ng casualties kumpara sa Typhoon Tino. Kasi sa Typhoon Tino talagang hindi inaasahan na ganun kalakas yung Typhoon Tino. Kaya talagang yung paghahanda ba, yung paglilikas ng mga tao, hindi nagawa ng masyado. Kaya mahigit 200 lang namatay at meron pa nga ilan na hindi pa nakikita. Ito, sa Typhoon, Super Typhoon Uwan, no? Talagang nakapag-prepare po ng husto ang ating gobyerno, ang national at ang local government nakapag-prepare at marami po talagang nilikas na taong bayan dahil talagang pinoject nila na talagang napakalakas ng bagyo. Kaya nakapag-prepare ang lahat ng tao, no, sa pagdating ni Uwan at na-minimize yung casualty. Kung hindi ako nagkamali, wala pa 50. Kasi preemptive evacuation talagang in-insist talaga nila yan. Tapos, teka muna, ano masasabi mo doon sa mga vloggers, sinasabi nila, ang daming namatay sa ganon. Tapos yung pala yung panahon ni Digong, mas marami pa yung namatay. Naman. Ayun na nga, hindi natin maintindihan sa mga dilis vlogger na hindi rin masyadong nakapag-aral. Banat ka agad. Masira lang si PBB, di ba? Banat ka agad. Hindi nila alam yung sa amo nila mas maraming namatay. Yung 400 plus at saka nakalimutan nyo ba yung doon sa Bisaya, binagyo? Nagtaasan yung mga langis, yung presyo ng gasolina. Yung bangko sarado kasi wala pa rin kuryente. Samantalang dito kay PBBM, pagkatapos ng bagyo, isang araw kinabukasan, kumpuni lahat, kinabukasan may kuryente na. Correct. Wala kang makikitang nagreklamo kasi mabagal. Sorry.
Di ba sabi ni Digong noon, sorry, patawarin nyo kami kasi mabagal ang ganyan-ganyan, mabagal ang pagatid mabagal ang pagatid ang responde ng gobyerno. Kay PBBM walang ganun. Kasi si PBBM trabaho kaagad. Habang wala pa yung bagyo, ginagawa na niya ang mga trabaho niya. Isa pa, nabanggit hindi mo yung presyo. Hindi pa ako tapos sa risk. Hindi kaya ni Digong. Habang binabagyo, nasa Kulambo. Nagkikis-kis na pa. Bilagyan mo yung presyo, di ba? Ang presidente, para maiwasan yan, kasi may ibang nananamantala, tataasan yung presyo ng langis, tataasan yung presyo ng ibang commodities, nagdeklara po ng state of national calamity. Malaki po ang ibig sabihin yan. Sinasabi kasi ng mga dealers, ayan, kukurakutin na naman yung pondo. Pagkakataon na naman sa gobyerno para nakawin yung pondo. Hindi po. Marami po ang benepisyo kapag nagdeklara po tayo ng state of calamity sa kabuuan po ng Pilipinas. Una, yung presyo po ng mga commodities, nandoon na po siya sa presyo niya. Hindi siya aangat dyan. May price freeze po tayo na tinatawag according po, base po sa RA 7581. Bawal po magtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin gaya po ng bigas. Andyan din po yung sardinas, tubig, gamot, LPG at iba pa. Ganon din po ang DTI, ang DA at ang DOH ay magtutulungan po sila para protektahan po yung mga mamimili doon sa mga abusado ng mga pamilihan. Napakabilis umaksyon ng gobyerno na to, no? Lalo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niyo ba nakikita kung gaano kaayos tong Pangulo natin? No? Hindi niya kasalanan yung mga namatay. Naman. Bakit may nagnanisip ba sa kanya? Hindi ko. Teka muna. Di ba? Hindi niya kasalanan yun. Pero anong ginagawa ano sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Nagsusorry siya na madami ang namatay. Hindi niya kasalanan yun. Dahil act of God po yun eh. Nature po yung nangyari na yan. Ano? Pero kung gaano siya ka-humble, no, na Pangulo, na tao, no, siya ang nag-apologize na hindi niya gusto na mangyari, kumbaga. Pero yung mga dilis na aanga-anga, no? Meron namang ibig sabihin nung pagsusorry niya. Kasalanan niya kasi nagsorry siya. Kasalanan dahil linakaw daw niya yung pondo ng bayan. Dahil sa pagsusorry niya na yan, etong si Harry Humba, may post. Ano sabi niya? Sabi niya, kapag si BP Sara na ang presidente natin, hindi na tayo babagyuhin. Wow. Ano gagawin niya? Ang alam mo, Diyos yung isa eh. Di ba? Ang problema dyan, ang daming mga ogag na naniniwala ron. Naniniwala, doon palerista. Ang daming naniwala na kayang pigilan ni BP Sara ang bagyo. Di ba? At paano yung pipigilan yan? Kami ay bagyo. Na hindi. Diba? Yan ang problema sa ilan nating mga kababayan ng mga dilis na kahit alam nilang mali, pinapaniwalaan nila. Kahit alam nilang tama at makatwiran, binabaliko nila. Kahit alam nilang niloloko na sila o binobola na sila, paniniwala pa rin. Paniniwala pa rin sila. Diba? Kasabay po ng pagdideklara ng state of calamity, syempre yung availability po ng quick response funds, no, na magagamit ang ating mga lokal na pamahalaan. Importante po yan para mapabilis po yung pag-recover ng ating mga biktima. Ang DBM, ganun din po, pinadali po nila yung pagre-release ng mga realigned na pondo. Kung di ako nagkakamali, yung QRF, nirelease yung 1.6 billion. Tapos ano pa yan, nare-replenish pa yan. Yung pondo na yan. At ganoon din po, yung proseso natin sa pagbibid, medyo mag-a-adjust po yan dahil nasa state of calamity tayo. Mas mabilis na serbisyo para sa mga kababayan. Less tayo sa red tape at mas mabilis po yung ating tulong. Kaya importante po na nadeklara ito pong state of national calamity. Pati ata sa ano yan, yung tungkol sa mga paglo-loan. Yung bayad, moratorium. Yung bayad suspend muna yung pagbabayad sa GSIS ata sa SSS. Even yung rentals, contributions. Tapos yung mga members ng Pag-ibig, GSIS sa SSS, nakakautang sila kapag meron state of calamity. Sabi pa ng mga ogag, bakit 20K lang ang ibinigay sa mga nasalanta ng bagyo? Bakit 20K lang? Yung doon sa lumabas sa butas, 80K. Diba? Tanong ko sa inyo, nung panahon ni Digong, may nabigyan ba ng 20K? Nung panahon ng kalamidad? Sige, mag-search kayo. Mag-research kayo, 20K? Wala! Hindi, ang inaano nila, yung palerista yung una, yung 5,000 saka 10,000 eh. Yung una daw binigay. Paano daw makakapagtayo ng bahay yun? Kasi sabi ni BBM, 5,000 para sa partially damaged, saka 10,000 para sa fully damaged na bahay. Ang sabi ng mga dealers, no, para magkakasya sa pagpapatawan tayo ng bahay ang ganyang amount. No? Inasa na nila lahat sa gobyerno.
Isa din namin dapat sa biktima. Masyadong literal yung pagtulong na sinasabi nila. Ganyan sila. Ganyan sila kainutil. Dahil hindi naman doon matatapos lang ang tulong ng gobyerno. Correct. Yan is cash lang yun. Marami pang tulong ang ibibigay ng gobyerno. Hindi ito doon. Hindi naman pwede rin na lahat ibibigay 100%. Kasi unang-una, wala namang budget na nilaan dyan. Correct. No? At hindi kaya ng gobyerno na bayaran lahat ng pagpagawa ng bahay ng mga nabiktima ng bagyo na yan. At wala may gusto niyan. Walang may gusto niyan. Kaugnay yan, linawin lang natin, no, kasi ito recently nagiging issue din ito, no? Yung pag-i-issue po ng 1.3 trillion pesos po na program funds para po sa last quarter, no, o fourth quarter po. Ito po yung sinasabi na pinag-uusapan na isang araw na na-release na po yan para magagamit natin yan sa pangkalahatan na hindi lang sa disaster response, no. Itong 1.3 trillion pesos, kasama na dyan yung pondo sa education, kasama sa health, at sa iba pa pong mga aktibidades ng gobyerno para mapanatili natin yung ating sinasabi nila kaya nila sa baha o sa recent events lang gagasusin niya pera na yan. At least may mga nagsasabi pa na kukarakutin lang namang ng mga public officials yan. Mali po. Kasi una-una yung mainstream media na nagtatanong dyan sa tungkol sa ano na yan, o nagre-report tungkol sa 1.3 trillion na budget na nilabas na yan, mali rin yung pagkakaintindi. Kaya pati yung mga tao nagkakamali din ng intindi. Pero papaliwanag ko lang po, natatandaan nyo po na recently lang meron lumabas na news na ang GDP natin ay 4% lang for the third quarter, no? Ibig sabihin bumaba po ang takbo ng ang laki ng ating economy, yung paglago ng ating economy naging 4% lang, ang inaasahan ay 5.5%. Bakit po? Isa po sa mga dahilan dahil nag-control po ng labas ng pera ang gobyerno. No, yung government funds po dahil nga sa mga kurakot na patunayan na nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-control po sila. At yung mga ibang department natatakot maglabas kasi baka mabulilyaso o ma-involve o masilip, no? Kaya ang ginawa talaga i-control yung gastos ng pera ng gobyerno. Sa pag-control ng gastos ng pera ng gobyerno po, meron pong epekto 'yon, no? Nagkaroon po ng epekto sa ating economy kaya bumaba po ang ating growth to 4%. Ngayon, ito pong 1.3 trillion para po i-pump prime. Ibig sabihin palakasin po ang ating economy for the last quarter of 2025. No, para naman makabawi yung mababang growth natin ng third quarter ng 2025, makabawi kahit paano sa fourth quarter ng 2025. Kaya po 1.3 gusto ni BBM gastusin na lahat yan para makatulong sa paglago ng ating ekonomiya. At saka nakalaan naman talaga yung pondo na yan. Program fund yan eh. Nakalaan yan para gastusin. Last quarter yan. Yan kasi ang binabanat na naman ng mga galit kay PBBM na kukurakutin daw yung budget na yan. Yung pondo na yan, which is hindi naman po yun mangyayari. Correct yan. And generally, kung papansinin natin yung naging disaster response ng ating gobyerno, very coordinated no? Efficient yung pag-aksyon, mabilis yung pag-aksyon na naramdaman agad ng ating mga kababayan yan. At malaking bagay po dyan yung pagtutulungan ng LGU, ng mga national government agencies, of course, lahat yan under the leadership. Saka ano yan ng 1.3 trillion, karamihan yan mapupunta sa social services. Malaking bagay yan. Iikot talaga po ng magandang ating ekonomiya. No? Correct. Agriculture sa mga magsasaka. Ibibili nila ng bigas yan. Ibibili nila ng mga dilata yan. Ibibili nila ng mga noodles yan. So yung pera na yan ay magagamit para umikot ang ekonomiya natin. At kahit papano, itong darating na Pasko ay may magkaroon naman tayo ng kahit papano decent celebration of Christmas. At tanong, nung dating administrasyon, nakapaglabas ba sila ng ganyang kalaki para ipangtulong sa mga kababayan natin? Meron sa formally. Ilan lang nakinabang? Ilan nga lang nakinabang? Ito sa mga binagyo, wala, di ba? Wala kasi nga, marami nagsasabi, dahil nagkabuli-bulilyaso yung budget ng Pilipinas noong dati. Correct. Hindi gaya ngayon, di ba? Dahil hindi magnanakaw ang presidente, kaya nakapaglabas ng ganyang kalaking pera na ipangtutulong sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo. Okay. Anyway, sige, move on tayo sa ating last topic for this podcast. Si Pangulong Bongbong Marcos, binigyan niya po ng papuri at respeto at paggalang yung mga kababayan natin, mga bayaning sundalo na binawian po ng buhay matapos pong mag-crash ang helicopter ng Armed Forces of the Philippines. Bigyan lang natin ng pagpupugay itong mga sundalo at basahin natin mga hero. Una na po dyan si Captain Pauli Dumagan, si Second Lieutenant Royce Luis Camigla,
si Sergeant Aves Sijub, si Sergeant John Christopher Golfo, si Airman First Class Erickson Merico, at si Airman Amir Kaidar Apion. Sila po yung mga matatapang po ng mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para po sa disaster response. Kinakailangan po nilang magpalipad at para matulungan po yung ating mga kababayan na biktima po ng sakuna. Kaso, yun nga, sa kasawiang palad po ay nagkaroon ng problema ang kanilang helicopter at bumagsak at kinasawi ng kanilang mga buhay. Ang amin pong paggalang at pangungulila po sa buong pamilya ng mga pumanaw ng mga sundalo. Kayo po ay bayani at malaki po ang inyong naiambag sa ating lipunan. Tama. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.